in-assist ko as a team leader na yung nangyaring krimen na yon ay walang foul play, dahil walang sign ng kung pinatay man siya o kahit anong ginawang kaharasan. Mga kabravo, meron ulit kaming ibabalita sa inyo. Pero bago iyan ay baka gusto po ninyong subukan ang pinopromote po namin ngayon na herbal coffee. Ito po iyan, ang Healthy Blend 15-in-1 Coffee. Ito ay isa sa pinakamasarap at pinakamasustansyang kape sa kasalukuyan. Ito ay naglalaman ng 15 masustansyang sangkap para sa mas malusog na lifestyle. Kaya mga kabravo, tikman na ninyo ang Healthy Blend 15-in-1 Herbal Coffee para tuloy-tuloy ang ating balitaan. Narito po ako para ko ipakita sa inyo simula umpisa hanggang sa matagpuan po natin ang bangkay ni ang ating minor victims ay ang ating minor missing. So, okay? So, next. So, these are the sequence of my presentation, brief facts, updates, and the other action taken. Okay, next. So, brief facts. So, kung titignan po ninyo, no, nag-report po ang ating father na si Victorino Tablate noong March 19, 6:30 ng gabi. So, since then, nireport po niya na ang kanyang anak na si Isabela Sofia Tablate ay nawawala at last seen dito sa Santolan Footbridge na may suot na gray spaghetti top, dark jeans, and white sneakers. So nang nag-report siya, next, agad na gumawa kami ng alarm sheet. So pinaalarma namin agad itong missing minor natin. Then, next, nag-create po agad sa pangunguna ng aming Chief of Police, Police Colonel Hendrix Mangaldan, ng Special Investigation Team para talaga tutukan itong pagkawalan ng ating missing minor natin. So after the creation, next, eto na po, nag-umpisa na po kami mag-backtracking. CCTV. So since nasabi po ni Sir Tableta na tama ba? Na yung anak po niya ay last seen sa Santolan at doon din po sa SM. So doon po kami nag-concentrate ng aming mga backtracking ng mga CCTVs. Next. So kung makikita po ninyo, no, SM Marikina, pumasok po siya dyan around 6:30 p.m. noong March 18. Lumabas po siya ng 6:38 p.m. sa SM Marikina. The next na CCTV, nakita na natin last seen 6:43 p.m. doon na po sa LRT compound, doon sa bakanting lote. Okay, next. So ito po siya, yung screenshots kung saan nakita si Mr. Tablate na naglalakad sa Evangelista Street papasok doon sa dark portion. Ito yung dark portion na yan. Ito, this one. Dark portion ng LRT na compound na yan. So meron tayo CCTV dyan. Paki-next po. So ito po, play. So dyan po makikita po ninyo na casual lang na naglalakad, walang kasama, walang nakabuntot sa kanya na naglalakad. Then bigla na lang siyang papasok doon sa dark portion o madilim na bahagi ng LRT compound. So pagpasok po niya doon, di na namin nakita kung siya'y lumabas kasi meron pa pong labasan niya papuntang LRT ulit dahil dati ginagawang shortcut yan papuntang LRT. So buong gabi naghanap kami ng CCTV kung sakali nag-coordinate din kami sa LRT kung sakaling lumabas nga doon or hindi. Pero wala kami nakitang lumabas. Kaya next, nagkaroon kami ng walkthrough doon sa loob. Ito po yung pinasukan niya. Pagpasok niyo po, ito na po yung looban. Okay, next. So, inabot na po ng gabi yung pag-walkthrough natin. Lahat po nagtanong-tanong na rin tayo doon sa mga tricycle. Baka mamaya is nakita, napansin, sumakay. Dahil yung pong area na yon ay wala po doon. From inch to inch, chinek po natin. And even yung kubol na nandoon,
hinalughog natin, wala po kami nakitang traces na siya'y nag-stay o siya'y nandoon sa area na yon. Okay, next. So, continuous pa rin po ng aming backtracking hanggang March 21. Tuloy-tuloy po yan. Then hanggang March 22, then on March 23, sa pangunguna po ng aming chief of police, lumapak na po siya doon sa area. Kasama po ang father, ang aming substation commander, nagkaroon po sila ng meeting. Okay? Hanggang sa nagpunta na sila ng ocular inspection. Kasi kung mapapansin nyo kanina, pagpasok mo, merong pader. Yung pader na yon, yung kabila niya, ito yon. So yung pader na yon, yung kabila niyan, ito yon. Kaya ang daan, pumunta sila rito. So kasama ng aming COP at ang aming investigation team, nagtungo sila doon sa kabilang pader dahil baka mamaya tumalon o pumunta doon sa kabilang pader. Then, while ongoing yung kanilang walkthrough doon sa ocular inspection nila, may napansin sila doon sa may puno ng mangga. Ito yon, na parang nakahang. So nung nilapitan, ayun na nga, na-confirm nila na yung yung naka doon is tao nga na nakahang. So agad-agad, nagpatawag tayo agad ng SOCO, dumating ang ating team leader si Captain Rabago at nag-conduct na sila ng technical aspect of investigation. Next. So ito yon. Yung kabilang side niyan, ito yung pinasukan niya kanina, yung sinasabi kong madilim. Natatandaan niyo yung madilim na yon, ito yon. Ngayon yung kabilang side niya, dun nakita yung ating missing minor. Okay, next. So ayan na, kasama po ang ating ang kanyang tatay. Nung nakita natin yung nandun din po siya at nakita niya rin po yung bangkay doon. Which is kinu-confirm naman po ni sir, tama po no? Na yun yung damit, yun yung suot, yun yung sapatos, yun yung cellphone. Unfortunately kasi yung muka is beyond recognizable na dahil at the stage of decomposition na. Kaya hindi niya ma-identify na based physical appearance yung muka. However, yung kasuotan is yun. Sabi ni sir. Okay, next. So yun yung sabi niya po rito sa kanyang statement. Kino-confirm niya na yung kasuotan niya, yung damit lahat, is yun sa anak niya, pati yung cellphone. Okay, next. So ito po yung cellphone na nakuha. At next, ito rin po yung tali na nakuha doon sa crime scene. So nung nakita ng ating investigation team na pumasok siya sa SM at pumasok siya sa hardware, agad na nagtungo yung ating investigation team doon sa Ace Hardware sa loob ng SM Marikina. At doon, napag-alaman nila sa cashier mismo, next. Back mo ba? Ito yung cashier. Napag-alaman nila sa cashier, next, na may bumili na isang dalagita ng tali doon sa kanilang hardware na nagmamatch dito sa tali sa crime scene. Nung pinakita natin yung picture ng missing minor, kinonfirm nung cashier na yun yung bumili ng tali doon sa kanilang Ace Hardware. Okay, next. So ito yung statement niya confirming na yung taling na-recover is same tali na binili ng bata doon sa Ace Hardware. Okay, next. So ito rin yung statement ng ex-boyfriend niya. Nakalagay din dyan na merong mga dyan. Next. Then yung best friend po niya, statement din. Ang nakalagay po sa mga statement ng mga best friend niya ay, next, mayroong isiningit na letter yung ating missing minors dito sa kanyang mga best friend. 3 missing letters at ang sinasabi dito sa isa, I'm sorry to go soon before your birthday. Then sabi niya rin doon, sorry anak, pagod na kasi si mama. I hope you, then ito naman is nagpapasalamat din siya. So isiningit yan, kinonfirm din ng mga kaibigan niya na sulat kamay ng missing person natin na to. Kinonfirm nila na sulat at sinuksok nga nung ating missing person sa kanilang mga gamit. Nalaman na lang nila yan pag uwi ng bahay kasi magkakasama sila during that time. Okay, next.
So, since yung muka ng ating missing person is beyond recognizable, kumuha tayo ng dental records niya doon sa school. Which is binigyan naman tayo and we have already submitted sa crime lab. Okay, next. So, ang missing na lang noon is yung kanyang daladalang bag. Kung mapapansin nyo kanina, habang siya naglalakad, meron siyang bag na brown. At sa kaliwang kamay niya, meron siyang bit-bit na paper bag. Paper bag yun eh. So yun ngayon ang hinanap natin. Doon sa area. Yung kanina na pinasukan niya madilim, ito yun. Ngayon, yung bag na yan, dito natin na-recover sa gitna, in between. Kasi ito, pader to this side, then additional pader sa kabilang side, kung saan siya natagpuan. Okay, next. So dito yan, nakasiksik in between sa dalawang pader. Yung pader na yan dito, yung pader na yan doon, then ito yung gamit niya, nakatago doon. Okay, next. So ito po yung laman. Ito yung bit-bit niyang Ace Hardware. Ito yung resibo. Ito po yung pinaglagyan ng tali. And this t-shirt confirmed by kanyang mga best friend na kasi last day of school na nila yun eh. Pina-signature pa niya yung mga kaibigan niya rito. So ito lahat yung mga gamit niya which is kinonfirm din naman ng ating ni Sir na gamit nga po ng anak niya yan. Okay, next. So, nung nasa morgues na yung missing person natin, yung missing minor natin, nagpunta yung father doon sa morgues to physically tignan yung body kung yun nga yung katawan niya kasi yung mukha medyo wala na yung yung physical na lang, yung kamay, yung body, yung paa. Which is nung makita ng ating ni Sir yung kanyang yung body, kinonfirm na niya na anak nga niya yon. Dahil sa ngipit, dahil may ano sa ngipit, yung daliri medyo nabali itong hinliliit. Tama ba, Sir? Tapos yung kuko sa paa dahil na ano sa pagbabadminton namatay. So those features, si Sir positively in-identified niya na yung missing minor natin ay yung anak nga niya. Ay yung found dead body natin ay yung anak nga niya. So nag-execute siya ng statement and certificate of confirmation na yung found dead body na yon ay yun na yung anak po niya. So yung autopsy report to be discussed later by our crime lab. Next. Then ito na po. So we still continue to conduct more technical aspect of investigations like the DNA, dental records, and of course yung cellphone na na-recover sa kanya, we will also submit sa digital forensic examinations para malaman natin kung ano pa talaga, kung meron pa ba tayo makukuha doon na any other informations pertaining dun sa ng missing person natin. Okay, Captain Rabago is the SOCO team leader who conducted ng crime scene processing. Good morning po sa lahat. I'm Police Captain Rabago, SOCO team leader po na kaso na to. Kami po yung nag-respond sa area. Pagdating namin sa area, bali nag-ocular inspection kami. Tapos pagkatapos ng ocular inspection in-assist ko as a team leader na yung nangyaring krimen na yon ay walang foul play, walang nagpigti talaga. Dahil walang sign ng kung pinatay man siya o kahit anong ginawang kaharasan. So again, no? As to the concern of our office, this is our conclusion. The lifeless body discovered at the adjacent establishment was positively identified by the father of his daughter as his daughter who had previously been reported missing. Then therefore, in view of the foregoing, it is concluded that the missing child committed suicide. As established by the recovered evidence, corroborated by the statement of her friends and classmates, and further reports supported by the letters she sent to them, which contain indications of a farewell or goodbye message. Furthermore, the autopsy revealed no sign of
foul play. And also mentioned by our team leader of the SOCO, which is Captain Rabago, that there's no sign of foul play. Yan ang balita natin para sa mga oras na ito at ito'y inhatid sa atin ng Healthy Blend 15-in-1 Coffee. Mabibili sa mga piling drugstores at dealers nationwide. Mabibili rin sa mga online shopping app. Huwag kalimutang mag-like, follow, subscribe sa aming Facebook, YouTube, and TikTok channel